Tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, si Assistant Secretary Irene Dumlao na sa linya natin. Asek, good morning. Welcome po. Double Wang sa Double B. Good morning, ma'am. Hi, Double Wang. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga umaga. din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Mangungumusta po muna kami doon sa bigayan ng ayuda sa mga drivers sa mga lalawigan. Yan. Kasi Nationwide natapos na. sa Metro Manila. Nag-nationwide na po kayo. Kumusta mo yung ang pagbibigay po ninyo ng ayuda sa mga lalawigan, ma'am? Asek? Ko muna, no, yung dun sa Chalaweng. Yes, okay, Yes, okay. po. Go Hello? ahead. Yes, Opo, ma'am. opo. Go ahead. Yes. Sa Metro Manila, yung na-serve po natin, nasa mahigit 265,000. But take note that next week, meron tayong special payout para sa mga drivers na hindi nakapag-claim at hindi po napasama dun sa listahan. Kaya itong 265,000 na ito, madadagdagan pa once we complete the special payout next week. Ngayon naman po, yung mga drivers, actually, tricycle drivers po ito, sila yung inuna natin outside Metro Manila, yung mga major cities. Ang na-serve po natin itong nakarang linggo ay nasa mahigit 212,000 yan na tricycle drivers. At ngayong araw hanggang bukas, in some areas, magpapatuloy po yung kanilang distribution naman dun sa mga ibang tricycle drivers. Okay, ma'am, ulitin ko lang muna. Doon sa Metro Manila, Special Payout Day, kailan po ito? Yung special payout natin sa Metro Manila for tricycle drivers, April 14. For jeepney drivers, April 15. PNBS drivers, April 16. At for MC taxi drivers and service delivery riders, April 17 to 19. Okay, so magkakasunod yun hanggang 19 ang special payout day. Doon po sa 212 na to, sa outside Metro Manila, tricycle drivers pa lamang ito. Kailan po susunod yung para naman sa ibang chuper ng ibang transport sector, ma'am? Actually, hinihintay lang natin na maisumite yung mga listahan po ng mga tricycle drivers in municipalities outside NCR. Inuna lang kasi natin yung mga cities sapagkat sila yung unang nakapagpadala ng listahan. And sa mga major cities natin nakita yung pinakamalaking bilang ng mga tricycle drivers. Doon sa katanungan mo kung kailan, once we have the list, when we will immediately start with the payout. But definitely ngayong buwan po ng Abril. Opo, balikan ko lang. Yung sa Metro Manila, yung special payout next week, ito na ho yung huli. Wala na akong susunod dyan. Baka may mga lalapit na naman. Bakit wala kami sa listahan? Yes, actually, ito na yung pinakahuling tala ng mga drivers within the National Capital Region. At bukas sa Lunes nga magkakaroon pa tayo ng final na pagpupulong with the TNCs, LTFRB, pati yung mga transport companies para tiyakin na talagang wala nang karagdagan pa doon sa mga listahan na isumitin na po nila sa DSWD. Kasi special payout na to, hindi pwedeng magkaroon pa tayo ng special special payout to the special payout. Super special payout. Ilan ho ang bilang na to? Meron ho kayong idea? Meron ho kayong at least datos na ilan ho ang mga makikinabang sa pang special payout na to? Actually, pwede natin yung i-provide sa Lunes. Okay. Meron na kasi kaming, although we have the list na, and in fact, ongoing na nga yung cross-matching namin, pati yung deduplication process. May mga indicative numbers na, but we're just checking. Kasi ayaw naman natin na sumobra pa yung bilang, humigit pa doon sa initial list that was provided to the DSW. Magkano nga ito, Sec? 5,000? 5,000. 5,000 pesos itong cash relief assistance. Okay, ma'am, ito po, saan ang mga payout centers po ninyo? Kasi ito yung special payout na. Yung special payout, actually, we have that. May mga tinukoy na lang kami. For the TODA, kada LGU pa rin yan, Weng. Pero para dun sa mga ibang mga drivers na halimbawa TNBS, yung dun sa MC Taxi, pati dun sa pati dun sa service delivery, meron mga natukoy na kami na mga areas. Halimbawa, ito, para sa PUJ drivers natin,
In Navotas, we have in Bangu Street and BBS Kaunlaran, Mandaluyong City Hall, Marikina Sports Center, Pasay Cuneta, Sodom, Pasig, Capitolio Amphitheater, San Juan, Atrium. Sa April 15 naman, kasi hinati natin, Caloocan, Pacquiao Court, Malabon, Sports Complex, sa Manila Covered Court, Santa Cruz, Makati City Hall, Muntinlupa Sports Complex, Pateros Elementary School, Parañaque City Sports Complex, San Antonio Valley 1, Taguig, Mercado de Lago, Valenzuela, City People's Park Amphitheater, and then QC Circle naman, yung Commonwealth Gate for Quezon City. Okay. Meron na kasi mga ibang drivers hiniwalay yung kanila pong mga area. So yan yung para sa TODA at PUJ drivers sa Metro Manila. And 7 a.m. po mag-uumpisa yung kanila pong mga payouts. Okay, ma'am, ang DOTR, humirit na ng karagdagan na 5 billion para sa service contracting kasi 1 billion nila good for 2 weeks. Tama, 2 weeks lang yon. Kayo sa DSWD, kakailanganin niyo ba ang supplemental budget para po sa ganitong hakbang yung pagbibigay ng ayuda ninyo? Kasi daang-daang libo po ang kailangan mabigyan ng DSWD. Actually, batay doon sa total po na nagastos na ng DSWD para sa pamamahagi ng cash relief assistance within National Capital Region and outside the NCR, nasa mahigit 13.2 billion pesos na yung na-disburse natin. Opo. And 30 billion of the more than 60 billion pesos ang in-earmark natin para na dito sa cash relief assistance. Ngayon kung titignan natin, sapat pa naman itong pondo natin para mabigyan yung mga ibang drivers in municipalities outside Metro Manila. And even if we do another tranche, sapat pa yung 30 billion pesos. But kung halimbawa papatuloy itong itong sitwasyon natin, kinakailangan tingnan natin kung dapat bang magkaroon pa ng supplemental budget ang DSWD. We have our reports naman to submit to the Congress. In fact, on Monday, may hearing, pinatawag ang House, gayon din ang Senate, at ibabahagi na din kung ano na ba yung status ng obligation and utilization ng ating pong pondo sa assistance to individuals in crisis situation. Okay, 13.2 billion kanyo ang nailabas na. Nailabas na. Oo, so meron pa Yes, tayong 13.2 billion as of April 8. Oo, ito ba special fund o talagang meron na hong pondo para AX dito to. sa AX lang? Yes, AX po ito na naka-reflect dun sa ating pong 2026 GAA. So again, sa ano po natin, ang total budget natin kasi nasa 63 billion pesos. So Okay. meron pa, may natitira pa. So yung mga drivers, sa special payout, same requirement ito, ma'am? Kailangan ng lisensya ninyo at Valid. photocopy ng inyong lisensya? Yes, tama. Para dun sa magtutungo sa special payouts, gayon din sa mga regular payouts natin na kinakailangan pong dalhin yung driver's license Oo. ng mga tsuper, yung original at yung photocopy po nito. Maraming nagtatanong, bakit driver's license? Opo. Bakit hindi daw yung national ID? Actually, batay doon sa aming monitoring, hindi kasi lahat ng mga drivers merong PhilSys ID. So, para ma-verify namin kung legitimate drivers nga itong bibigyan natin ng tulong, pinaka-reliable na yung driver's license. Kasi hindi ka naman makakapag-biyahe kung wala ka dito. Totoo po yan. Pero maliban dun, ma'am, may mga reklamo yung halimbawa yung mga ibang driver na hindi nabigyan initially dahil halimbawa may mali sa entry ng pangalan. Mali yung pangalan na nakalagay sa lisensya, tesa doon sa listahan. Paano yung vetting process nun plus yung pagtatama po para siguradong nagkamali lang talagang entry niya pero he deserves the ayuda? Halimbawa, Weng, nagkaroon lang ng kamalian doon sa spelling ng kanyang pangalan. Nakalagay, siguro I&E nagkabaliktad. Pag mga ganyan, sinucertify po yan ng local government unit na one and the same person po. Kaya tayo merong mga help desk. Kasi may representatives from the LGU, from the Transport Regulatory Unit, na ina-attest nila na siya rin lang yan. Kasi meron din namang photo, Tapos meron kaming ginagamit sa DSWD yung BBM serbisyo na authenticate kasi yun Pwede kaming makapag-verify doon kapag itong individual na to ay siya rin yung nakareflect doon sa kanyang driver's license.
Nagkakaproblema lang tayo, Weng, Mm-mm. kapag merong kamalian din sa birth date. So, Yun. sa birth date kasi, ito, meron kaming nakita in one of our, in one of the areas that we visited. Meron pala na pinipeke yung birth date. Ginagawa siyang mas matanda para pero, makapagmaneho na siya. Aha. So, noong pong nagbe-verify na kami, kumuha kami ng mga iba pang mga impormasyon, it seems, it appeared no, na ano pa siya, iba yung kanyang edad. Oo. So, nung kinausap po namin, nag-explain naman. Pero, of course, that's something beyond our purview na, di ba, Wen? Yes. Ang gagawin na lang namin, ang ginawa namin actually, nag-provide na lang kami ng assistance. No, in-assess na lang po sila ng social worker. Kasi nakita naman na kinakailangan niya. Pero dahil sa mga yung mga instances in the past, ay hindi na namin control yan. kumbaga, ASEC minor, tapos may lisensya. Oo. Dati, nabigyan siya ng lisensya. Oo. Paano kaya nakalusot yun? Abay, alam mo naman, maluwag minsan eh. Diba? Pero ang mahalaga doon, ma'am, kung wala man siya doon sa ayuda program, binigyan sa under lalayan, AX talaga bilang alali ng gobyerno. Dahil driver naman siya talaga. Yes. Alright. Driver naman talaga, at sinabi naman ng members ng community na driver talaga yan, in-assess na lang separately ng aming social worker at nagkaroon na lang kami ng general intake para sa kanya. Ma'am, titiyakin ninyo na makakaabot ito sa mga kasulok-sulukan ng meron bansa bang- natin kasi yung mga taga Mindanao nagrereklamo bakit sila wala doon. Tama po iyan. Titiyakan talaga ng DSWD na lahat ng mga drivers ay maabot at nabibigyan natin ng tulong. Kasi yan po yung sinabi ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, no? Kaya nga laging sinasabi ni Secretary Rex Gatchalian, dapat yung social protection principle natin na inclusivity ay dapat mag-apply. So, the reason why we're working closely with local government units at pati mga transport regulatory unit, pati mga asosasyon ng mga drivers ay kinakausap na natin. Kasi gusto po natin lahat ng mga drivers, yung mga na-onboard sa kanila pong system, ay mapasama. There's another thing that we realize kasi, Weng and Weng, there's very fluid and informal yung relationship ng operators and drivers. Pwede kasi na maging driver ka ngayong araw, pero bukas nag-away kayo ng operator mo, hindi ka na niya driver. Tapos pwedeng in one jeepney, 2 o 3 kayo na nagmamaneho. Yes. Diba? Pwedeng, Meron ganyan. pwedeng pinagalitan ka ngayon ng operator mo, hindi ka niya na isasama ngayon doon sa isinumitin yung listahan ng mga drivers. Hindi po pwede yung ganon. Kaya nakikipag-usap talaga kami sa kanila at umaapila na isubmit lahat po ng drivers. Okay. Ito lang, maisingit lang namin, ASEC, kasi may abiso na ang mga social pensioner natin, ito yung mga bibigyan yung social pension, kailangan daw ho ng meron na silang national ID bago sila bigyan ng social pension. Itong national ID, ito yung sinasabi nyo kanina, PhilSys ID. Yes. Actually, we're moving towards kasi, di ba, the use nga of the national ID. But habang isinasaayos pa po iyan, allowed naman po, we allow the submission or the presentation of other government-issued ID. So habang wala pa po silang national ID, maaari po nilang ipakita yung iba pang mga ID na in-issue rin po ng ating pong pamahalaan. Kung sila ho'y Hindi senior, nangangahulugan na kung wala kang PhilSys ID o national ID, wala ka na social pension ngayon. Ongoing ang pagbibigay pa tama rin. po iyan. Ongoing naman po yung mga processing, and we understand that PSA is also conducting efforts or drives to register lahat ng mga kababayan po natin sa national ID system. But sabi ko nga po, habang wala pa po sila, mainam kung meron na sila, pero para dun sa mga wala pa po, you need not worry kasi maaari nyo pa rin pong i-claim yung inyong social pension for indigent senior citizen using nga po your other government issues. Hindi ho ba sapat yung senior ID nila? Kasi alam mo, Weng, di ba, ang gusto nga natin maging uniform na rin yung yung senior citizen ID. Gaya ng ginawa natin sa Unified Person with Disability ID na dapat pare-pareho na isang template. Kasi ayaw nga natin yung nakipeke. But yes, it can be presented still, but mahalaga na merong ibang government-issued ID po tayo. Dami. Sige. ASEC, salamat ng marami Ma'am, sa thank oras. you.
Maraming salamat din, Weng and Weng, sa pagkakataon. Magandang umaga sa inyo. Good morning, Thank ma'am. you. Assistant Secretary Irene Dumlao, spokesperson ng ating Department of Social Welfare and Development, mga kapuso. Maraming